Hello mga kasama ko riders at mga kapwa ko mahilig sa motorsiklo. Ito ulit si Jello, Jello Workshop. Meron akong isang video na ipapakita sa inyo about sa rectifier na, yung mga full wave na rectifier. Naipaliwanag ko na ito sa una kong mga video na makikita nyo sa akin playlist. Pero meron pa tayong isang kaalaman na malalaman tungkol sa rectifier, rectifier regulator ng ating mga motor. Ito kasi maraming mga nagpo-full wave or full wave na motor na parehas silang full wave pero iba ang kanilang wiring. Kaya minsan nakakalito. Kala natin parehas lang sila, pwede natin gamitin sa full wave. Tapos basta magtatap na lang tayo sa ating mga wire na hindi natin alam kung ano yung function ng bawat wire. Yung bawat wire na to. Kung ano yung function niya or output niya o tama ba ang connection natin na pagkakabitan. So, sa video to, doon natin ipapaliwanag sa inyo kung anong pagkakaiba or ano yung wiring o tamang wiring ng ating rectifier regulator. So, bago natin umpisan yung video, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel, Jello Workshop, at pakishare at pakisabi na rin sa ating mga kapwa riders. So, yun lang at ride safe sa atin lahat. Punta na tayo sa video. I got no rules, I count 'em. So mga kasama ko riders, meron tayong dalawang full wave rectifier, So sa itsura pa lang, tapos 5 wire, pareha silang 5 wire, masasabi natin full wave rectifier siya. Pero hindi nyo ba alam na magkaiba sila ng function? Kahit full wave rectifier sila at kahit pareha silang 5 wires. So magkaiba silang function. Etong rectifier na to, ito yung mga rectifier ng Rusi or mga China motor. Ang kulay ng wire nya, wag natin pansinin itong nasa ibabaw, itong nakadikit sa kanyang pinaka body ng regulator. Ang kulay ng wire nya, red, pink, white na may stripe na red, tsaka yellow at green. Yan ang kulay ng kanyang wire. Dito naman sa rectifier na to, ito yung mga ginagamit ng full waver, yung mga nagpo-full wave ng motor, kagaya ko. Ang kulay ng wire niya ay, so dito makikita na natin, kulay yellow, red, green, white at black. Minsan itong white, kulay pink yan. Minsan naman yellow, minsan dalawang yellow. Ngayon, ito yung ginagamit sa pagpo-full wave, pag magko-convert ka. Ito, ginagamit din to. Lalo-lalo na yung mga bago nagpo-full wave. Minsan bibili sila ng rectifier or magdi-DIY ka. Sasabihin mo, yung Pine GY6 na rectifier regulator. So, kadalasan ganito ang binibigay. So, hindi nyo alam, pag nilagay nyo ito sa motor nyo, pwede kayong masunugan o laging masira ang inyong rectifier o ang inyong stator coil o ang inyong mga ilaw. Pag ganito ang inyong rectifier. So, paano natin masasabi? Tetestingin natin siya. Papakita ko sa inyo kung bakit at kung paano masabi kong maaaring masunog o maaaring masira yung ating motor o yung mga ilaw ng ating motor. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa. So unang-una, gagamit tayo ng test light. Halimbawa, nakakabit sa motor nyo, pwede nyo siyang alisin sa socket, i-unplug nyo siya.
So, sa akin tinanggal ko muna siya sa pinasakit niya para maipaliwanag natin. So, tatanggalin niyo siya sa sakit, tapos kukuha kayo ng battery, no? Negative positive, no? Battery. So, meron tayo ditong power supply. Ito 12 volts lang to. So, ito ay negative, no? Yung kulay pula negative. Yung kulay black positive. So, unahin natin testingin itong rectifier na galing sa mga GY6 o Rusi motor. Ulitin ko, ang kanyang color code ng wire, red, pink, white na may stripe na red, yellow at green. So, lalagyan natin siya ng supply. No? Lalagyan natin siya ng 12 volt supply. So, itong kulay green, so itong pansinin nyo, ito, wag tong nasa dulo. Itong kulay green ay negative. So, lagay natin tong negative ng ating supply. So, tapos, itong positive, lagay natin sa kulay kulay pink, sa kulay pink at saka sa kulay yellow, no? Ito yung charging ng atin galing sa stator coil, no? So, parehas naman yan positive, lagay natin. Ngayon, itong kulay red, ito yung galing papunta sa baterya, no? Pumasok diyan yung charging natin, itong yellow tsaka itong pink, pumasok siya diyan, lalabas siya naman ngayon papunta sa ating battery. So, ito ang mag-charge papunta sa battery, no? Ito yung charging line, no? Papunta sa battery. Tapos itong kulay white na may stripe na red, kadalasan kino-connect natin to sa accessory line. So, yan ang ginagawa natin, no? Lalo na yung mga nagdi-DIY, no? Mahalaga to. So, tetestingin natin siya gamit ang test light. Papakita natin sa inyo kung anong pagkakaiba ng dalawa. So, yung isang paa ng ilaw o test light, lalagay natin sa negative. So, kailangan niya ng supply ng negative. Tapos, itong isang paa, lalagay natin sa yellow. Tingnan niyo yung mangyayari. So, umilaw siya. Ibig sabihin, nagcha-charge, no? Ibig sabihin, yung kulay pink tsaka kulay yellow, may supply. So, nagcha-charge siya papunta sa battery, kaya umilaw, no? So, patayin na natin. Tingnan naman natin tong kulay white na may stripe na red. So, umilaw din siya. Diba? So, umilaw siya. Ito yung kadalasan na dinidikit natin sa accessory line. Umilaw siya. So, okay na, no? Ang ginawa natin, ulitin ko. Yung kulay green, nilagay natin sa negative ng supply, 12 volts. Yung kulay pink at kulay yellow, nilagay natin sa positive line ng supply na 12 volts. Tapos yung kulay red, tinest natin gamit ang test light. Yung isang paa ng test light nakakabit sa negative. Tapos nilagay natin rito yung positive. Umilaw. Ganon din yun, white na may stripe na red. Umilaw din. So, subukan naman natin yung isa. Itong isang regulator. So, lagyan rin natin siya ng supply. Itong kulay green, lagyan natin ng negative. Negative supply, 12 volts. Itong kulay white at itong kulay yellow, lagyan natin ng positive. Positive 12 volts. So, testing natin to ulit tong dalawa. Kung iilaw siya. So, ulit, lagay natin yung negative ng ating test light sa negative. At i-test natin tong dalawa. So, unahin natin yung kulay red. So, nilagay natin sa kulay red.
umilaw siya, no? Tandaan nyo, umilaw siya. Tapos subukan natin sa kulay black. Nakita nyo, hindi siya umilaw. Sa kulay red, umilaw siya. Yan, umilaw, kulay red yan. Sa kulay black, walang ilaw. Ibig sabihin walang supply sa black. So nakita nyo na yung diferensya, no? Sa pagtetest pa lang nakita nyo na agad yung diferensya ng dalawa. Dito, nung tinest natin, umilaw yung kulay white na may stripe na red, tsaka yun kulay red. Samantalang dito, hindi umilaw yun kulay black, tsaka yung red, no? Yung kulay black, ito yung dinalagay natin sa accessory line. Tapos dito sa kabila, yung kulay white na may red, yan rin yung nilalagay natin sa accessory line. So anong mangyayari kapag nilagay natin tong kulay red sa accessory line na meron siyang supply rin na 12 volts, no? Anong mangyayari? Ibig sabihin magsasalubong yung AC supply nito tapos sa DC supply ng atin motor na accessory line, iinit ngayon to. Kahit pareha siyang positive, kung AC tsaka DC, magkakaroon ng conflict, no? Iinit siya. At hindi magiging normal yung charging ng atin motor, no? So, masusubukan nyo yan kahit may lagay kayong voltahe o voltmeter, hindi normal ang charging. Minsan hindi siya mag-charge, no? Imbis mag-charge siya, pabaligtad, no? Minsan pabaligtad siya. Tapos ito naman, no? Tama to. Kasi ang kulay black dito sa rectifier na to, siya yung pinaka limiter, no? Kailangan siyang i-connect sa accessory line. So wala siyang power. Siya lang ang magiging limiter, no? Kapag full na ang inyong battery, so automatic magsasign siya ng signal pabalik dito, makakat na yung charging niya. Samantalang dito, wala siyang limiter, no? Ang limiter niya ay may power din. So ito ang tinatawag sa rectifier regulator na to na yung kulay white na may stripe na red, siya yun light coil, no? Siya yun stator coil, light coil, no? Kaya kung ganito ang gagamitin nyo sa pagpo-full wave, pwede naman, no? Pwede nyo siyang gamitin. Kaya lang, huwag nyo lang lalagyan ng connection tong white na may stripe na red, no? Etong apat lang. Kasi diyan nagkakamali lahat, no? Minsan ito, nilalagay pa natin sa accessory line. Huwag nyo pong ilalagay sa accessory line to. No, iinit lang, iinit, magkakaroon ng heat. Iinit to, sobrang init. Tapos hindi magiging normal yung charging nyo. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa, no? Ito tama to. Ito ang tamang ginagamit, no? Sa pag-full wave ng motor. Ito, ginagamit din pero huwag nyo gagamitin tong white na may stripe na red wire at ilalagay sa accessory line, no? Pwede nyo siya gamitin sa ilaw nyo, no? As light coil. Tama, light excuse. Pwede siyang gamitin sa siya yung lighting, no? Siya yung papailaw sa atin. Parang stator drive lang siya, no? Ganun siya. So, malinaw, no? Para hindi kayo magkamali, no? Or hindi rin kayo masiraan lagi ng rectifier, no? Panoodin nyo lang yon, tapos sundin nyo. Ganun din pagtetest kahit sa mga ibang rectifier, itest nyo rin, no? Test nyo isa-isa yung kanyang wire para malaman natin. Hindi yung basta pag sinabi lang sa inyo, eto pang full wave, salpak na natin sa motor, full wave na yan. Paano hindi mo alam ano yung function ng bawat wire, diba? Kailangan alamin mo rin yung function ng bawat wire kung tama ba siya, diba? Tulad nun, isang mahalagang kaalaman yun sa atin kasi lalo na sa mga nagdi-DIY na full wave, no? Pwede naman siya parehas gamitin, kaya lang yun nga, sa wire na to, huwag nyo nang ilalagay sa accessory line, no? Disable na siya. Or kung gusto nyo, stator drive to. So yun lang mga aking mga kasamang riders. Isang mahalagang kaalaman to para sa mga mahiling mag DIY
At ride safe sa inyo lahat. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe kay Jello Workshop. At isang magandang gabi at God bless sa atin lahat.